mga kahilingan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot pukyutan. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Naghagalak na susundin, yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako, dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang gabi? Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo po ay magpasalamat at magbigay papuri sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw din po na ito, ginugunita po natin si Santa Cecilia, isa pong martir at dalaga. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya po natin, malaki po ang ginagampanan ng simbahan. At marahil kapag naririnig po natin ang salitang simbahan, ang madalas na pumapasok sa ating isipan ay ang struktura. Kaya nga pag sinabing simbahan ng Quiapo, ito po yung basilika na sinasabi natin. Dahil dito natin matatagpuan ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa mga Hudyo, mahalaga din sa kanila ang tinatawag nilang templo. Dahil naniniwala sila na sa loob ng templo, doon nananahan ang Diyos. Sa panahon po natin, sa loob ng simbahan, doon nananahan ang Diyos. Dito sa simbahan natin sa Quiapo, sino ang nanananahan? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawa, mahalaga sa mga Hudyo ang templo dahil doon nila nakatatagpo ang Diyos. At kung doon nila nakatatagpo ang Diyos, nangangahulugan na ang templo ay banal. Dapat pinangangalagaan dahil ito ay tirahan ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang simbahan ay ang lugar kung saan tayo din ay nakitagpo kay Jesus. Sa ating ebanghelyo, napakinggan po natin na kung saan ang Panginoon ay nagalit doon sa mga nagtitinda malapit sa templo. Pero magandang bigyang pansin mga kapatid na hindi kinagalit ni Jesus dahil merong nagtitinda doon. Bagkus ang punot dulo kung bakit nagalit ang Panginoon dahil ginawa nilang lugar ng mga magnanakaw ang templo. Inalis ang pagkabanal dahil namumuhay sila ng hindi marangal. Uulitin ko, ang kinagalit ni Jesus ay ang mga taong namumuhay sa loob ng templo ng hindi marangal. Dahil mga kapatid, magandang ipinapaalala sa atin na ang templo at simbahan ay hindi ang istruktura, kundi ang templo at simbahan ay ang kalooban ng mga taong nagtutungo at
at pumupunta doon. Maganda ho ang simbahan, hindi ho dahil marami siyang ginto. Maganda ang simbahan, hindi dahil maganda yung kanyang ilaw, kundi maganda ang simbahan dahil ang mga taong pumupunta doon, malinis ang kalooban. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, masasabi po ba natin na ang simbahan ng Quiapo maganda? Sino pong nagsasabing maganda ang simbahan ng Quiapo? Pumalakpak nga po. Talaga ha? Pero tandaan natin, ang kagandahan ng templo na ito, ang kagandahan ng simbahan na ito, hindi dahil magandang ilaw, kundi ang bawat isa sa atin, maganda at malinis ang kalooban. At kung malinis ang kalooban, nangangahulugan na tayo ay namumuhay ng marangal at tama. Hindi ang mga ginto ang nagpapaganda sa isang templo o simbahan, kundi ang pusong malinis at marangal. Kaya tingnan niyo po ang simbahan ng Quiapo. Maganda po ba? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Masasabi niyo po bang maganda ang simbahan ng Quiapo? Bakit parang hindi na? Bakit parang ngumuwi na yung iba? Biro lamang po. Ngunit napakalaking hamon po ito para sa atin na tayong lahat na bumubuo ng simbahan na ito, ng templo ng Diyos, ay may malinis at marangal na kalooban at puso. Kaya nga kung may malinis at marangal na kalooban ng bawat isa sa atin, tandaan natin na ang templo ay ang tagpuan ng tao at ng Diyos. At kung tayo ay tinuturing nating mga templo, ang buhay po ba natin ay nagiging tagpuan din ng iba at ng Diyos? Minsan po, may nagkwento po sa akin, sabi niya, Father, alam niyo po, lagi po akong nagkakasala. Sabi ko, bakit ka naman laging nagkakasala? Kasi po, tuwing umaga, paglalabas po ako ng aming bahay, nakikita ko po yung kapitbahay naming nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay. Sabi ko, ano pong kasalanan doon? Sabi niya sa akin, kasi Father, kapag nakikita ko po yung taong iyon, nasisira na po ang araw ko. Sabi ko, bakit naman nasisira ang araw mo? Kasi alam ko po, Father, masama ho yung kanyang pamumuhay. Yung kanyang pamumuhay po, mali. Nakikiapid po siya. Kaya sabi ko, sino kaya ang may masamang pag-iisip? Ikaw o yung kapitbahay mo? Kasi baka minsan, yung pag-iisip natin ang siyang sumisira upang ang ibang tao ay madala natin palapit sa Diyos at hindi palayo sa Diyos. Baka minsan yung pag-uugali natin ang nagpapalayo sa ibang tao, hindi palapit sa Diyos, kundi palayo sa Diyos. Alam niyo po, magsasampung taon na po akong pari. At meron na din po akong mga naging parokya. At minsan po napagtatanto ko po, isang malungkot na realidad na minsan kung sino pa yung tinuturing na taong simbahan, wag na nga lang.
Minsan kung sino pa yung tinuturing na taong simbahan, sila pa minsan na nagpapalayo sa iba, palapit sa Diyos. Tila kasi ang buhay hindi nagiging tagpuan ng Diyos at ng tao. Kaya siguro magandang tingnan po yung ating mga sarili. Kung ang buhay ko po ba ay naglalapit sa iba upang makita at makasalamuha at makatagpo ang Diyos. O ang buhay ko ang nagpapalayo sa iba at sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tinuturuan po tayo na ang kagandahan ng templo ay hindi nakikita sa isang struktura, kundi ang kagandahan ng templo nakikita sa puso ng bawat isa na may malinis at marangal na kalooban. Dahil kung malinis at marangal ang ating kalooban, sigurado po ng ibang tao, tunay na makatatagpo ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, hilingin po natin ang gabay ng mahal na pong Jesus Nazareno na mamuhay po tayong may marangal at malinis na kalooban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan, ang ating panalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Panalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming mga puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ng dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay mapagindapat at nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalon namin ngayon sa banal na paikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.